Pag-uusapan natin ngayon ang isa sa mga pinakaimportanteng bagay na dapat malaman din lahat ng ating mga MB barkada dito lang yan sa Usap Publiko. Ayun. Hello Grabe po, naman at good kasama nga morning natin po. ngayon si Attorney Cathy O. Oliano, ang OIC Chief Human Resource Specialist and Chief of the Public Assistant in Liaison Division. And of course, sino pa ba, Ron? Si Ma'am Myra Geneva Nuaren, ang Chief Human Resource Specialist, Chief of Policies and System Evaluation Division. Good morning, Good morning po, ma'am. Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, Sir Ron. Magandang umaga, Ma'am Myra and Ma'am Angge. So, nandito po tayo para sa balitaktakan ba to? Tungkol sa Opo. PCSA. Yes Thank you for po. having us here. Naku, it's a Nandito po pleasure kami ni Ma'am Myra on behalf of our Regional Director, Fernando O. Mendoza. Ayun po. And of course, Ayan, syempre, naimbag ng morning, mga kapamilya, kapuso at kapatid. At syempre ngayon, mga ka-morning balitaktakan. Ayan, Angel, magandang umaga, Ron. Morning And syempre, po. Attorney Kath. At sa lahat po ng ating pong mga taga-subaybay, taga-panood sa araw na ito. Ngayon po ang ika-125th ng Philippine Civil Service Anniversary po. Ano po ba ito, ma'am? Okay. Ang Philippine Civil Service Anniversary po natin ay tumungtong na po sa milestone nito na ika-125. Ang tema po natin para sa taong ito ay bawat kawani, lingkod, bayani, puso, dangal at galing para sa bayan. So, ito po ay nakaangkla sa programa po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, ang Bagong Pilipinas. So, hangad po natin na tayo po ay makapaglingkod ng buong puso, mahusay sa ating pong mga kapwa Pilipino, ayan, na meron pong integridad at excellent, kumbaga dekalidad dapat ang maihatid po nating serbisyo sa ating pong mga kababayan. Yun po, Ma'am. Ma'am, para po sa sa kaalaman ng ating viewers, ano po yung mandate at role ng CSC sa ating government services po? Ang civil service po ay ang Central Human Resource Agency po ng ating pong gobyerno. So, ang mandato po ng CSC ay dapat po ay makapagtatag po tayo ng civil service at makapag-adapt po tayo ng mga sistema. Ayan. Para ma-ensure po natin ang integridad, excellence, courtesy, responsiveness, progressiveness in the civil service. At gampanin din po ng Civil Service Commission na magkaroon po tayo ng merit system at mapatatag po natin ang ating pong reward system na rin po. Ayan, para po maging masiguro po natin ang kahusayan po ng ating pong mga civil servants. Kaya kung maisingit ko lang po Yes po. ang flagship program po kasi ng Civil Service Commission ay ang Prime HRM. Ito po ang Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resource Management. So hangad po natin sa pamamagitan po nitong programa na ito ay mapaangat po natin ang level ng serbisyo sibil. Sabi nga po natin, sa level ng excellence na angkop sa global standard. So, kailangan po talagang mataas po ang antas. Meron po tayong sinasabi dyan na maturity level 1, maturity level 2, 3, and 4. So, hangad po natin na umangat man lang sa maturity level 2, process-defined human resource management po, ang iba't ibang ahensya po ng gobyerno. At naniniwala po kasi tayo, ito nga ang philosophy ng Prime HRM, people excellence towards service excellence. Kung mahusay po ang mga kawani ng pamahalaan, malamang po ay magdudulot po ito, magbibigay po tayo ng mahusay din po magandang serbisyo sa publiko. Sabi po kasi natin, great employee experience, kailangan po magsimula sa loob, magandang experience ng mga kawani equals great customer experience para po mag-reflect sa kanila pong serbisyo at maging maganda po ang maihatid po nila sa ating pong mga kababayan. Ayan, baka meron pong idadagdag Opo. sa atin si Attorney Kath. Perhaps I would just like to emphasize that we would like to uphold the principles of merit and fitness, yes, across the bureaucracy. Dito po ba, ano po yung mga major na activities po natin dito sa ika-125th po na Philippine Civil Service Anniversary po? Simulan ko na po kasi ang pampungat po na aktibidad po natin sa civil service, of course, September 1 kick-off. Pero ang pinakamalaking susunod na aktibidad po dyan ay ang PCSA Fun Run na gaganapin po sa September 7
Ulitin ko ho, September 7 po ang ating fun run. Ayan. Ayan po yung nakikita niyo pong insert po natin. Yan po ang ginanap nating fun run last year. Meron din po tayong fun run this year. Kung last year po, gumamit tayo ng mga holy powder para masaya, ang gimmick po natin sa taong ito ay meron pong kasamang mascot and cosplay competition. Sa mga nais pong tumakbo na naka-cosplay, pwede po yan. Ayan, so September 7 po ang fun run, 4 a.m. Kita-kits po tayo sa Lake Drive, Burnham Park. Meron po tayong registration fee sa halagang 250 pesos. May mga nagtatanong, may kasama ho ba itong singlet, t-shirt, ganyan. Ang ating po kasing registration fee ay ilalaan po natin sa Pamanang Lingkod Bayani Foundation ng CSC. Ito po ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga pamilya po ng mga kasama po natin sa serbisyo sibil na namatay habang sila po ay nasa kanilang mga serbisyo. So 70% po ng inyo pong registration fee ay mapupunta doon po sa ating foundation at 30% po ay para sa admin cost. Huwag po kayong mag-alala, meron po tayong simpleng umagahan, may tinapay po tayo, pakape, ayan, patubig, kaya huwag po kayong mag-alala. Ang registration po natin ay natapos po, deadline po kahapon, pero pwede pa po kayong humabol. Pumunta lamang po kayo sa official Facebook page ng CSC CAR. Civil Service Commission Cordillera, ang aming pong official Facebook page. Andyan po ang aming pong mga anunsyo, ang mga guidelines. Andyan po ang QR code na pwede po ninyong i-scan para po kayo ay makapag-register. Okay, ang registration fee po ay pwede nyo pong bayaran mismo sa aming pong tanggapan sa aming regional office sa Wagner Road, Military Cut-Off, Baguio City. Ayun. Yun po. September 7 po ulit, 4 a.m. po ang ating pong call time. Pwede po kayong magsuot ng mga, kung sa mga agency t-shirt po ninyo, kung wala naman po, puti lang po. Pero kung may pondo, pwede po kayong magpagawa ng sarili po ng t-shirt na meron pong logo ng PCSA 125th anniversary. Ito po ay open, hindi lamang po sa ating po mga government officials, maging po sa mga private institutions o sa mga individual. Ayan, at least 18 years old. So, meron po tayong 5 kilometers na ruta. Meron po tayong 3 kilometers at meron po tayong 1 kilometer para sa mga pachilax-chilax lang. Ito po ay wellness walk. Ayan, para po doon sa mga senior citizen na gusto po maikli ang distansya lamang po, ay pwede po sa inyo ang 1 kilometer o wellness walk po natin. Nakaka-excite. Yun po, ma'am. So, dahil nabanggit po natin na may iba't ibang activities ngayong anniversary po, isa po sa mga magaganap din is yung recognizing our government Yes. workers. Paano naman po natin pinaparangalan yung mga kawani natin, ma'am? Yes. Pero bago ko muna sagutin yan, isisingit ko lang kasi may pa-t-shirt na nabanggit si Ma'am Myra kanina. Now, we have a PCSA microsite. It's csc.gov.ph/PCSA 2025. At nakalagay po doon sa baba lang po yung brand identity guide, yung collateral. Say for example, yung mga agencies po natin, they want to come up with a PCSA 2025 fund run t-shirt. Lahat po ng guidelines nandoon na po sa PCSA microsite po natin. Now, in relation to your question, Sir Ron, pinaparangalan natin yung ating mga kawani sa gobyerno under the Honor Awards Program. That's, kung naririnig nyo, HAP, ganyan, HAP. Now, under the Honor Awards Program, we have the Search for Outstanding Government Workers. So ngayon, tinatawag na po nating Gawad Lingkod Bayani. At yung isa pa is the Pamanang Lingkod Bayani Program. Ayun po yung nabanggit ni Ma'am Myra kanina. Na doon sa Pamanang Lingkod Bayani Program, mapupunta yung pondo na malilikom mula doon sa fund run. Doon naman sa Search for Outstanding Government Workers, so ngayon is what we call Gawad Lingkod Bayani, we recognize syempre yung mga extraordinary contributions ng ating mga kawani. So under the Gawad Lingkod Bayani, we have mga tatlong kategorya ng award. We have one is, dati tinatawag nating Presidential Lingkod Bayan Award o Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo. So for this award, we recognize yung mga extraordinary contributions ng ating mga kawani na may nationwide impact. Yan. Number 2, yes, that's the Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo. Number 2, yan yung mga nakikita po natin. That was last year. Ayan, pinarangalan po natin sila part of nung RCHRMP po natin. Ayan. Pero ngayon, hiwalay po. September 29 po.
ang regional awards rights po natin. Ayan. So that's the first category. The second category is yung Gawad Dangal ng Bayan or Dangal ng Bayan Award. Ito naman po, siguro narinig nyo na po yung RA 6713, yung Code of Conduct for our and ethical standards for public officials and employees po natin. So ang tinitignan natin dyan, yung consistent display ng ating norms of conduct. Ayan. And then the third category of the award is yung Gawad Pag-asa. Okay, ikinagagalak po namin na sabihin at iparating sa lahat that CAR actually has 5 semi-finalists. Yes. And we are hoping and praying that those 5 will be declared the finalists. Yes. So kung kailan, mag-update po kami. Ayan. Ito po, nationwide po itong celebration natin na ito po, no? Pero dito po sa region natin, dito sa Cordillera, specifically po dito po sa Baguio City, meron po ba tayong mga special activities po that we prepared po for the celebration po? Yes, of course. Syempre yung fun run, right? That's on September 7. Sige, ikakalendaryo ko na po. Okay. And then on September 9, we have the government job fair, which will be conducted sa SM City Baguio. Yes. And then September 11, that would be the bloodletting activity. Oo, sa amin naman yon sa regional office. And then on September 12 is medical mission sa barangay Ampukaw, Itogon, Benguet. That is September 12. The week after that, from September 17 to 19, is yung tree growing activity natin. And then September 20 is yung National Coastal Cleanup po natin sa Bontoc Mountain Province. And then after that, September 24 to 25 is yung Leaders and Human Resource Symposium po natin na gaganapin sa Clark. Tama po ba, ma'am? Yes, Clark, Pampanga. And then after that is, so ang dami-dami. And then we have September 29, that is the Regional Awards Rights, the parangal para sa mga katangi-tanging kawani ng Cordillera at pasasalamat program. And then of course, CSC Core will hold its Family Day the day after that. That's September 30. So, hitik na hitik po ang aktibidades po natin sa buwan ng Setyembre. Hanggang punong-puno. Punong-puno po. So, dito po sa mga activities, paano naman po makakasama or paano po ma-i-involve yung local government po natin? Bali tayo ay tulad sa fun run at sa iba pa nating activities like the medical mission, tree growing, bloodletting activity. Bali, nag-send tayo ng letters sa ating mga partner agencies for them to join. Andun po yung guidelines natin. And meron po tayong mga announcement sa ating social media account sa CSC. And also meron din po tayong mga guesting sa radio tulad dito sa RNG Luzon. So thank you for having us dahil naniniwala kami sa tulong po ng RNG Luzon sa Morning Balitaktakan ay mas maibibigay, madidisseminate pa natin sa mas marami po nating mga partners, mas marami nating kababayan ng iba't iba po nating mga aktibidad. Ayan, lagi lang po kayong tumutok. Antabayanan po ninyo ang mga anunsyo po namin sa official Facebook page ng CSC. At kasi kasama pa po doon sa ating pong mga aktibidad ito, special treats for government workers. Nag-a-update po yan. Ayan, ipapaliwanag po ni Attorney Kath ang tungkol po dito. So, may September 1 to 30 activities po tayo. Yeah, the first one is yung special treats for government workers. Kung bibisitahin niyo po ang aming Facebook page, Civil Service Commission Cordillera, makikita niyo po doon, I think updated na po this morning, 25 establishments with one establishment offering discounts for 2 of its services. So, ramdam na ramdam po ang PCSA sa buong Cordillera. It's been almost 125 years na po ito. Ano po yung mga challenges po na kinakaharap po natin these days po? Challenges natin sa serbisyo sibil or po. sa civil service in general? Yes po, in general po. Sa civil service in general, kasi when we are talking about civil service, ito yung gobyerno and yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, tayo po ay tinatawag na mga civil servants. Sa ngayon po siguro, ang challenge, hindi pa rin po mawala. Real talk lang. May mga katiwalian, may mga tiwali pa rin po siguro, pero marami po ang tuwid. Huwag po kayong mag-alala. Huwag pong mawawala ang inyo pong trust, ang inyo pong tiwala sa mga kawani ng gobyerno dahil marami pa rin po ang tuwid
ang mga nagtatrabaho beyond 8 to 9 hours a day, usually po kasi 40 hours a week po dapat ang trabaho ng mga kawani ng gobyerno. Marami po ang lumalampas ang trabaho po nila para lang po ma-deliver kung ano man po ang kanila pong mga mandato, matapos kung ano man po yan. Kahit po may mga kliyente pa beyond 5 o'clock, talaga pong sineserbisyohan pa rin po natin. Ayan. Ang bukod po dyan sa issue po ng mga katiwalian, korupsyon, ang isa pa po sigurong challenge po ngayon ay ang mahirap po na pagpasok, hindi natin alam, mahirap ang pagpasok sa gobyerno. Although, ang dami po nating mga job orders, contract of service workers. Nung nakaraan lamang po, kinuha po nila sa amin ang unfilled position. So, ito naman po ay rough estimate lang. So, dito po sa Cordillera, base po doon sa ating inventory, at base din po doon sa tinatawag po nating ASEC, Agency Capability Evaluation Card. Andun po kasi nakalagay yung mga filled and unfilled positions na galing din po sa mga agency. But again, estimate lamang po ito hindi po ito yung eksakto. Nasa 20,000 po ang unfilled positions po natin dito sa Cordillera. And marami naman pong unfilled. Ang tanong, ano kayo nagiging problema? Bakit hindi mapunan? Bakit ang dami-dami po nating JOs and COS? At saka, meron tayo kasing, tulad nga sinabi ko kanina, isa nga sa mga mandato ng CSC ang pagkakaroon ng merit system. Sabi ni Attorney Kath kanina, merit and fitness. Hindi lang natin alam sa mga agencies ko ano bang nangyayari, kung nagkakaproblema ba sila. Meron kasi tayong mga merit selection plan na dapat sinusunod. Ayun. So, yun yung nakikita nating challenge. Sana ma-fill-upan kasi pag marami, lack of manpower kasi. Ang problema ngayon sa mga agency, even po sa CSC kami, medyo kulang sa manpower pero kaya yung iba nag-extend nga po ng oras pero kinakaya kasi andun po yung dedikasyon. At saka, speaking of merit and fitness, baka nagtataka kayo kasi 125 years na. So, 1900s, nagsimula tinatag itong Philippine Civil Service. So, ang layunin talaga nito ay magkaroon po tayo ng appointment, magkaroon tayo ng standard kung paano tayo makakapag-appoint ng mga tao sa ating pong pamahalaan. So, kung tatanungin nyo kami, paano po siya nag-evolve? So, nagkakaroon po tayo ng evolution talaga. And that is through Prime HRM. So, talagang dito sa Prime HRM, process-defined ang gusto nating ma-achieve ng ating pong mga gobyerno. Wala na po yung tinatawag nilang PowerPoint. Kung gusto ka po ng appointing authority, head of agency, i-appoint ka na hindi ka po dumadaan sa tamang proseso. Kasi po pag merit and fitness, kailangan po meron tayong competitive examinations, may mga interview po tayong ginagawa, may mga background investigation pa po tayong ginagawa to ensure po merit and fitness. Kasi sa Ambition 2040, ayan, ang dami ko nang sinabi. Yun po kasi ang goal natin. Papunta kasi tayo dun sa Ambition 2040. Magkakaangkla po kasi yan. Yung Ambition 2040 po natin, yung mission and vision po ng CSC. Ang gusto po kasi talaga natin dito, magkaroon po tayo ng excellent public service delivery. And makakapag-deliver lang po tayo ng maayos kung yung mismo mga taong nagdi-deliver ay sa umpisa pa lang, sa hiring process pa lang, based on merit and fitness natiyak na po natin na magagaling po sila. And on the process, pagpasok po nila sa ahensya, sila po ay tuloy-tuloy na ikakapacitate. Meron po dapat learning and development programs ang ating pong mga agency. At dapat po ang kanila pong mga ginagawa ay ating namomonitor sa pamamagitan po ng ating performance management. Kaya baka naririnig nyo po may mga IPCR, DPCR, OPCR. At syempre, para po pang-boost ng moral. Tulad po nabanggit na po ni Attorney Kath ang ating pong Honor Awards program, dapat po ay meron din pong mga rewards and recognition. So, yun po. So, since nabanggit nyo po yan, meron po ba tayong mga innovation or opportunities nang ginagawa para po mapabuti yung public service delivery natin? Okay. Ako na talaga, sorry po. Parang ako na nagko-co-host. Ayan, for our digitalized services ba? Ito mga innovations. Yes. So, we already have the CSEVs. Wait lang po hindi ko masyado memorize yung CSEVs natin. Pero ito po kasi, pwede nyo na pong tignan. Di ba po pumupunta pa kayo kasi sa opisina po ng civil service para po mag-request ng authentication. Kapag kayo po ay passer ng sub-prof o kaya
PD 907 po kayo, honor graduate eligibility. Binibigyan po kayo ng certificate of eligibility. Okay. Ngayon, pwede nyo na rin pong i-check dyan po sa CSEVs po na tinatawag po natin. Career Service Eligibility Verification System. Okay, yon. Nabigla ko naalala. CSEVs po yan. So, punta lang po kayo sa website po ng CSC, may CSEVs po yan. Meron lang po kayong i-enter na mga datos po ninyo at lalabas na po. This is to validate, to confirm na kayo po ay civil service eligible without going to the office or field offices of the Civil Service Commission. So, efficient po ito. Hindi na kayo mag-waste ng oras po ninyo, pamasahe, papunta po sa opisina ng Civil Service. And ito po paalala po sa ating po mga government agencies. Nakalagay rin po sa ating 2025 Ora-Ora. Ayan, yung sa natin. Parang Biblia po natin sa ating pong HR actions, sa ating pong Ora-Ora, pwede na po ang screenshot ng CSEVs na ipasa po sa mga HR or kung saan man po ninyo gustong mag-apply bilang katunayan na kayo po ay eligible. Okay? Pero kung wala po ang pangalan ninyo, posible pong, kung matagal na po kayong nakakuha ng inyong eligibility, posibleng hindi pa po kayo nakapasok sa system. Sa mga ganong sitwasyon, kailangan po talaga ninyong pumunta sa opisina po ng CSC. Okay. Bukod po doon sa CSEF na sinasabi ko po, meron po tayong learning management system. So, pwede po kayo, ito po ay training. Okay? Parang ito po ay sa mga open university. So, doon po nakuha ang konsepto po nito. So, anytime, anywhere, pwede po kayo magbasa ng module. May mga sasagutan po kayo. At ang maganda po dito, automatic mag-generate po siya ng certificate of participation. Sa mga nangangailangan po ng trainings po dyan, ayun, pwedeng-pwede po. Meron din po tayong online appointment processing system, OAPS. Pero ito po ay hindi pa po talaga siya 100% na na-utilize. But then meron po tayong ganitong sistema na i-improve pa natin sa mga susunod na panahon. Meron din po tayong mga OXIS. Ito po ginagamit po namin kapag po sa processing po ng ating examination application. So doon po, ilalagay na po nila lahat ng information po nila, magsiset po sila ng schedule, pero kailangan pa rin po nila mag-appear face-to-face sa mga tanggapan po ng CSC. So iyan po ang konsepto ng OXIS at yung isang version po niya ay eServe. At panghuli po, meron po tayong Philippine Civil Service Modernization Program. Kasado na po ito. Ito po ay in partnership with the World Bank. Ang proyektong ito po ay nagsimula ngayong 2025 hanggang 2029. Ang pinaka-feature po ng ating modernization program ay ang payroll management system at ang pagtatatag po ng human management information system sa lahat po, sa mga pili. I think sa mga piling ahensya po ng gobyerno. Kasi ang mga ibang mga agency, meron na rin po silang naitatag na Human Resource Management System po nila, HRIS na tinatawag po natin. So ang gusto po natin dito sa Philippine Service Modernization Program ay ma-automate ang mga proseso, ma-streamline po natin para matiyak po natin ang efficiency, ang transparency, at ang accountability. Pero may gusto lang po akong isingit kasi until ngayon po, marami pa rin po ako naririnig natatanggap pong mga sabi-sabi po na meron pong mga gusto pong pumasok sa government agencies. However, lahat po eligible na po sila and everything. However po, hindi daw po sila nakakapasok. May mga nakikita po ba tayong problem sa mga ganong bagay po? Sa pagpasok kasi sa gobyerno, meron kasi tayong tinatawag na qualification standards. Bawat position kasi may QS tayong tinatawag. Hindi porket bachelor's degree ang kurso mo ay pwede ka na. Dapat ma-qualify ka. May mga specific courses kasi na kailangan for this position. So kailangan po natin, number one, you have to consider your education. Pasok ka ba sa education qualification ng posisyon na ito? Pangalawa is yung training. Minsan kasi may mga position, lalo na yung matataas, may certain hours ng training na kailangan mo kasing i-comply. At specific, minsan managerial, technical training, depende po kasi yun sa position. Pangatlo, dapat ikaw ay meron sa experience. Minsan, kailangan po natin 2 years of relevant experience. May mga ganong posisyon. May mga posisyon naman na specific ang hinahanap po nilang experience. At pang-apat yung eligibility. So, hindi porket eligible ka na, meron ka ng second level or first level eligibility na nakuha mo through exam or special eligibilities, pasok ka na agad.
So you have to consider the other qualification standards of that position. And syempre, depende kasi yan. Meron po tayong tinatawag na merit selection plan or MSP sa bawat agency. Iba-iba kasi yung criteria or selection criteria na ina-apply po nila kapag sila po ay nag-hire ng tao. So, halimbawa, pag mas marami kang educational attainment, umabot ka ng PhD, may additional points ka. So, nagva-vary po yan ha. Wala pong standard na sinet ang CSC. Bahala po dyan ng agency. Gumawa sila ng sariling MSP. Pina-review lang po nila and pina-approve po nila sa CSC. Ayun. Pero, yun po ay para po na ma-ensure na wala naman po silang anumang violation sa civil service rules and regulations po natin. So, yun. Mag-a-add lang din. Apart from the, of course, halimbawa na ipasa mo na yung, yung na-meet mo, yung qualification standards required by this particular position, of course, hindi doon nagtatapos right? You have to undergo, say, for example, technical written exam, competency-based exam. After that, you go have this behavioral event interview. And then after that, iba background investigate ka pa. So, you really go through a lot. Ayan. And then, may gusto ko lang sana akong isingit. Yes, Sige lang po. yung tungkol sa innovation, I would like to add also COMEX, computerized examination. Because everyone, I think, knows about this CSEPPT, the Career Service Examination, pen and paper test, yes. But we would like to inform everyone that the CSC, particularly CSC Core, offers also computerized examination. So ano po ba itong computerized examination? Pupunta ka doon, of course, magre-register ka and all that. You go through the preliminaries, you take the exam, and sa mismong araw po na iyan, like say for example, between 4 and 5, you will receive the result right away. Agad-agad, alam mo kung nakapasa ka o hindi. Ayun. Yes. Ayun po, final question po. Paano naman po makakasali yung mga ordinary citizen po natin? And of course po, invite them po para po dito sa ating celebration. Lahat po ay imbitado po na makibahagi po sa iba't ibang aktibidad po natin para sa ika-125 anibersaryo ng Philippine Civil Service. Lagi lang po kayong tumutok sa ating pong official Facebook page para po sa mga updates, anunsyo, sa mga guidelines po ng ating pong pagsali. Ayan, so open po ito sa lahat. Tulad po ng ating pong job fair. Ayan, I think meron na tayong 12 agencies na po siguro. Parang yun po ang nabanggit po nila na huli na makakasama doon po sa ating pong job fair po sa SM. Yung fun run po natin, open po yan sa lahat. Kung hindi nyo po magawang mag-register ngayon, pwede po kayong mag-walk-in. Punta lang po kayo doon sa Lake Drive sa Burnham Park on September 7, 4 a.m. Pakiagahan na lang po para po makapag-register po muna tayo. Attorney, baka may gusto ka naman pong idagdag. And even the bloodletting activity. Yes, pwede din naman silang mag-join. And all the other activities na rin po. This is to show you that this government of yours is working for you. Na, 'di ba, yung tema po natin is actually anchored on the core purpose of the CSC, which is gawing bayani ang bawat kawani, tama? So ang ating tema is ano ulit yun? Bawat kawani, lingkod, bayani. Yes. And of course, puso, dangal, at galing para sa bayan. That is actually anchored on our President's call na we deliver more than 100% kung kaya din naman. Ayun po. Po, maraming salamat po. po. Attorney Cathy and Ma'am Myra, baka may gusto naman po kayong i-shout out po or batiin. Shoutout lang po sa ating pong mga kapamilya sa Civil Service Commission CAR, sa ating pong Regional Director, Sir Fernando O. Mendoza. Nasa budget hearing po sila kahapon. Whole day po sila doon, kaya ipagpaumanhin po ninyo, hindi po nakarating po ang ating pong Regional Director. And shoutout din po sa ating pong Assistant Regional Director, Sir Ruben Yu Wakas. Ayan. Marami po tayong mga i-deliver pala ng mga learning and development programs din pala, Attorney Kath. I-announce na rin po natin ang schedule po sa mga naghahanap po ng training. Ayan. Marami pong ino-offer si CSC. Tignan nyo lamang po ang aming pong Facebook page. Ayan. Attorney Cathy, baka may gusto naman po kayong i-shout out. Ano lang siguro, we thank you. We thank everyone, of course, right, for having us here and for this chance, the opportunity
to disseminate yung mga aktibidades po natin this September. And also, thank you for trusting the CSC. Ayan, ako yan pa po ang pasilip ngayong umaga.